Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong hapon, makakapanayam natin si Reverend Father Paul Hermano, ang Parochial Vicar ng Minor Basilica and Parish of St. Martin of Tours dyan sa Taal, Batangas, para pag-usapan ang paggunita ng mga Katoliko sa Semana Santa. Magandang hapon po, Father Paul. Magandang hapon din, Ace, at sa ating mga sumasama sa atin, ang ating mga kapuso. Father, ano po ang kahulugan ng Semana Santa para sa simbahang Katolika? At bakit po ito itinuturing na napaka-importanteng mga araw na tinatawag nga natin sa Tagalog na mahal na araw? Ayan, alam mo Ace, no? Semana Santa, by the name itself, it means Holy Week. Ito yung mga mahal na araw. Ito ay tampok na tampok dito sa atin, no? Lalo tigit tayo ay majority dito sa Pilipinas ay mga Katoliko. So ito yung ating paggunita, ang ating pakikilakbay sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang daan ng krus, kung paanong siya ay nahatulang mamatay, kung paanong siya ay nagpakasakit, bit-bit ang krus, at kung paanong siya ipinako sa parehong krus, namatay sa krus na ito, at habang tayo nananabik sa kanyang muling pagkabuhay. Ito na yung buod ng ating pananampalataya. Ito yung misteryo ng ating sinasampalatayanan bilang mga Katoliko. Kaya tampok na tampok ito para sa ating mga Katoliko. Paano po natin maaaring isabuhay naman ang diwa ng Semana Santa, lalo na sa panahong ito na maraming pagsubok po ang ating kinakaharap? Alam mo Ace, no? Kita natin dito sa ating mga Pilipino na napakalakas ng ating sense of faith. Napakarami nating images, napakarami nating mga simbolo na kung saan kumakapit tayo sa pananampalataya. Napakaraming simbahan ang pinupuntahan ng libu-libong mga tao. Kumakapit na may pagpapagaling, kumakapit na may pag-asa sa kanilang dinadaras sa problema, yung kanilang pagkakabaon sa utang, pagpapakasakit, no, yung pagrao sa buhay, pagpasa sa mga exams, kumakapit sila sa pananampalataya. Sa panahong ito, habang tayo nakikilakbay sa ating Panginoong Hesus, tayo tinatawag ng simbahan para sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob. Ito yung diwa ng Kwaresma. Tumatanggap tayo ng kapatawaran, hinahamon tayo na magsisit, magtika sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kaya tayo rin bilang mga tao, ibahagi din natin yung mensaheng ito ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, kung paanong inialay niya ang kanyang sariling buhay para sa lahat. Ialay din natin ang ating sarili para sa ibang tao. No, hindi natin pwedeng sabihing mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang kapwa mo. Kaya kung meron tayong mga napagkasalanan, merong mga nagkasala rin sa atin, hinihimok na tayo rin ay magpatawad habang tayo ay nakikilakbay sa daang ito ng krus, ang daan ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Tumanggap tayo, kaya tayo ay hinahamon na magbalik, no? Tumanggap tayo mula sa ating Panginoong Hesus ng pagmamahal, ng pagpapatawad. Tayo hinahamon na ibalik ito sa Kanya, lalo tigit sa ating kapwa. Sa inyo pong palagay, paano po nakakatulong naman ang pananampalataya at mga gawain tuwing Semana Santa sa pagpapalakas ng komunidad? Alam mo Ace, no, nakikita dito yung sense of community. Alam mo, ngayong taong ito at sa mga darating pang taon, kakaiba, no, sa buong simbahang Katolika, hindi lamang dito sa atin kundi sa buong mundo. Ang ating Santo Papa Francisco, tinatawag tayo sa isang synod on synodality, o yung simbahang sama-samang naglalakbay. Ngayong taon, ang tema ng atin pong mga mahal na araw ay sama-sama pa ring paglalakbay, kung saan walang naiiwan. Ito ay selebrasyon ng lahat, bata, matanda, mahirap, mayaman, dukha, no, lahat tayo tinatawag dito. Ang simbahan ay lugar para sa lahat. Hindi ito lugar para lamang sa mga may kaya sa buhay. Lahat tayo tinatawag. Alam po ninyo, dito po sa amin, maipagmalaki na rin namin, dito po sa simbahan ng Taal, sinasagawa po namin ang gawaing pastoral sa lahat ng mga barangay, kung saan tinatawag namin ang lahat ng tao. Yung mga hindi pa nabibinyagan, namin pong binibinyagan upang mamulat sila sa pananampalatayang ito. Yung mga hindi pa nakukumpilan, pinupuntahan namin sa kasulok-sulukan ng bawat barangay. Yung mga nagsasama ng higit sa 5 taon na hindi nakakasal sa simbahan, amin pong pinupuntahan, binibigyan ng mga libreng sakramentong ito. Itong mga may sakit na nadodoon sa bahay, pinupuntahan po namin, kasama ng 2 ko pang paring kasama, pinapahiran ng banal na langis, inaalok ng sakramento ng kumpisal, dinadala ng banal na komunyon. Ito po yung sama-samang paglalakbay upang maramdaman ng mga mananampalataya na hindi sila naiiwan, na may pag-asa at pagliligtas para sa ating lahat. Panghuli na po, Father, ang mensahe po ninyo o panawagan sa mga mananampalataya
para sa pagunita ng Semana Santa na magsisimula na nga po ngayong March 24 sa Linggo ng Palaspas. Panawagan po sa lahat, ngayon pong darating na Semana Santa, ito po ay hindi panahon ng mga excursions, ito ay hindi panahon ng mga outings, ito ay panahon ng pananalangin. Kaya po sama-sama tayong pumunta hindi lamang sa mga lugar na pasayahan, hindi lamang sa mga beaches, kundi sa ating mga simbahan. Kita natin kung paanong pinupuno ng mga tao ang ating mga simbahan, pero kulang at kulang pa rin. Kaya gawin po natin ito ng mapayapa, gawin po natin ito ng tahimik, gawin natin ito ng may pagninilay, na hindi lamang tayo basta pupunta sa simbahan para magpa-picture o para makisabay sa uso, kundi sana tayo ay nananalangin, kundi sana tayo ay kumakapit sa pananampalatayang ito, no? Na may pag-aadya para sa lahat. Samahan natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagsasakripisyo. Kaya tayo rin, kahit holidays, no, tayo rin ay magsakripisyo. Magsakripisyo alang-alang sa ating pananampalataya. Dahil si Jesus, nagsakripisyo para sa ating lahat. Maraming salamat po, Father Paul Hermano, ang Parochial Vicar ng Minor Basilica and Parish of St. Martin of Tours, Taal, Batangas.